Kayo, bawal pumarada dito. Ay, hindi po, Tio. Sandali lang kami rito. Kakain lang kami sa tabi. Tapos aalis na kami, di ba? Oo nga, Tio. Huwag ka namang maging kuripot. Gusto mo, bayaran ka na lang namin ng parking fee? Hindi ito tungkol sa pera. Paano? Kung may pasyenteng dumating at nakaparada ang sasakyan ninyo rito, masyadong abala. Ay, hindi po, Tio. Sino pa ba ang nagpapagamot sa Chinese medicine ngayon? Kaya mo pa bang buhayin ang sarili mo? Gusto mo, sumama ka na lang sa amin kumain? Wow, Rolls Royce. Sa buong lungsod ng 4 na dagat, wala nang ganyan karami, di ba? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pagtitipon. Sila pala ang 7 pinuno ng lungsod ng 3 ilog. Huwag kang matakot. Sila ang pinunta ka. Dr. Aquino, makahimalang manggagamot. Huwag na. Tama na. Ang laki ng eksena ninyo. Paano pa ako makakatira rito? Dr. Aquino, lubos kaming humihingi ng paumanhin. Ang pagpunta namin dito, sa totoo lang, ay may dahilan. Wala akong narinig. Wala akong nakita. Huwag ninyo na silang takutin. Dapat ay mahihinhing dalaga kayo, pero ang dating ninyo ay parang mga gangster. Ang 20% ng shares ng bahay gamutan ng Apricot na nagkakahalaga ng 10 bilyon ay handang ibigay kay Dr. Aquino. Ang parmasyutika ng Bughaw na Langit ay handa ring magbigay ng 10 bilyon para kay Dr. Aquino. Ang Kamara de Komersyo ng Luntiang Dagat ay handa ring magbigay ng 10 bilyon. Tama na. Tama na. Kung sobra-sobra ang pera ninyo, edi i-donate ninyo. I-donate. Oh, may problema siya sa utak? May sira ang ulo niya? Sa mga liblib na lugar sa bundok, magpatayo ng mas maraming ospital at magpatayo ng ilang elementarya, mas mahalaga yan kaysa sa akin. Kung wala na, umuwi na kayo. Bakit? Mayroon pa ba? Sa totoo lang, Dr. Aquino, nais naming magtayo ng isang pananaliksik, paggawa ng gamot, at klinikal na kasama rin ang mga channel, platform, at benta na isang pandaigdigang medikal na platform. Oh, maganda yan. Iginagalang naming iniimbitahan si Dr. Aquino na maging unang pinuno ng alyansa. Iginagalang naming iniimbitahan si Dr. Aquino na maging pinuno ng alyansa. Ipinagkakaloob namin kay Dr. Aquino, makahimalang manggagamot, ang pagiging pinuno ng alyansa. Pinuno ng alyansa. Ayoko. Dr. Aquino, makahimalang manggagamot. Nagawa ko na yan. Masyadong maraming kalokohan. Walang kwenta. Makahimalang manggagamot. Iba talaga ito ngayon. Noong nakaraan, sinabi rin nilang iba. Pero, Ay, wag nang pero. Naiinis na ako. Umalis na kayo. Kayo, isa-isa. Alinman ay iniligtas ko. Alinman ay tinuruan ko. Alinman ay, umalis na kayo. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Umalis na. Umalis na kayo. Hindi ba sinabi kong umalis na kayo? Bakit nandito pa kayo? Doktor po ba kayo? May batang nadapa sa tabi ng kalsada. Bilisan nyo, tulungan nyo siya. Ikaw. Hindi ikaw ang ina ng bata, di ba? Paano mo nalaman? Nakita ko na. Ikaw ay birhen pa rin hanggang ngayon. Ikaw, Wala akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang malaman, nasaan ang tunay na ina ng bata. hindi ko alam. Pinulot ko lang sa tabi ng kalsada. Ayos lang ang bata. Pero, kailangan niyang magpahinga ng 2 araw. 2 araw na ito. Ang bata ay mananatili sa akin. Bumalik ka sa lugar kung saan mo siya pinulot at hanapin mo ulit. Tingnan mo kung makikita mo ang kanyang magulang. Ay, teka. Sa tingin ko, sa suot ng batang ito, hindi siya mukhang anak ng mayaman. Pera ang kailangan, di ba? Ako na muna ang magbabayad para sa bata. Sino ang humihingi ng pera sa iyo? Ang ibig kong sabihin, kung makita mo ang kanyang magulang, sabihin mo sa kanila na huwag mag-alala, hindi ako naniningil ng bayad
sa gamot. Walang bayad. Hindi ba pwede? Ang lalaking ito, parang medyo iba siya. Dr. Aquino, iniligtas mo ang aming pamilya. Yuyuko kami sa iyo. Wag na. Wag na. Bumangon na kayo. Bumangon na. Siya ang dapat ninyong pasalamatan. Siya ang nagdala ng bata rito. Ay, oo nga pala. Ito ang mais na sarili kong tanim. Kailangan mong tanggapin ito. Hindi pwede. Hindi pwede. Sa susunod na lang. Basta maging maayos na lang kayo. At yung bandila ng papuri. Ang bandila na yan ay gawa ng aking asawa. Sarili niyang borda. Kailangan mo itong tanggapin. Tanggapin mo na talaga. Hindi talaga angkop ito. Dr. Aquino, tanggapin mo na. Sige na nga. Tatanggapin ko na. Tatanggapin ko na. Tatanggapin ko na. Ang galing umarte. Ang totoo ng dating. Malaki siguro ang bayad sa mga yan, no? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang bata ay walang malay noon. Ako ang nagdala sa kanya rito. Paano naman magiging peke yan? Isa pa, at si David ay hindi ganoong klase ng tao. Aking mahal na ate. Ilang araw pa lang David na agad ang tawag mo. Sa kanya. Ikaw ang presidente ng kumpanya ng Ani. Siya ay isang doktor sa komunidad lang. Walang pera. Kahit pa mabuting tao siya. Ano naman? Sasabihin ko sa'yo, hindi kayo bagay. Walang pag-asa. Huwag kang masyadong makialam. Sa huli, huwag kang maloko sa pera at katawan. Mahigit 30 na ako. Mayroon pa ba akong alindog? Ang mga nanliligaw sa'yo, kayang pumila hanggang kabilugan ng artiko. Hindi ko rin alam kung siya ay pipila rin. Ha? Anong sabi mo? Wala. Sumakay na tayo. Ang kumpanya ng Biyaya ng Ulan ay kayang maging, sa loob ng 5 taon, isa sa 10 nangungunang bagong negosyo sa buong bansa na may market value na lampas 10 bilyon. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung wala ang pagmamahal at suporta ninyong lahat. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ang kumpanya ng Biyaya ng Ulan ay hindi kailanman titigil sa pagunlad. Pangungunahan namin ang kumpanya ng Biyaya ng Ulan upang formal na pumasok sa bagong larangan, ang larangan ng medisina. Ang Tio lahat Aquino, ng ito ibabahagi namin sa inyong lahat. Anong tinitingnan mo? Ang lalim ng iniisip mo. Oras na Magtulungan para tayo? kumain. Wala naman. Nasa TV, ang anak ko. Tinitingnan ko lang. Bakit hindi mo na lang sabihin na si Emmanuel Aquino ang anak mo? Anak ko talaga siya. Hindi ka pa rin naniniwala. Naniniwala ako? Naniniwala ako? Naniniwala ako? Maniniwala ako sa'yo. Kung hindi ako baliw, bakit hindi ka na lang kumuha ng katulong? Magkapitbahay lang naman tayo. Ha ha ha. Matandang Ginoong Aquino. Matandang Ginoong Aquino. May nagawa ka bang masama? Maraming tao sa labas. Hinahanap ka nila sa pangalan. Si Joshua Aquino, chairman ng lupo ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Tatay, Tatay, pakilabasan muna. Ang pinakamagandang villa sa syudad, ang Laguna Cove. Pinakabagong Bentley. 4 na, yaya. 2 kusinero. May samuyad ka pa para may malakad ka. Iyan ang mga kondisyon. Hindi pa ba sapat yan para magpahinga ka ng payapa sa bahay? Pero nandito ka, nanggagamot. May kakayahan ka ba dyan? Diretsuhin mo na. Anong kailangan mo sa akin? Ang dami mong pakulo. Mayaman ka. Ano ngayon? Oo. Mayaman ka. Kaya, nagmamayabang ka. Oo, malaki ako dahil mayaman ako at nagmamayabang ako. Kahit saan ako magpunta, ganyan ang aking pakulo. Tatay, sumunod ka na lang, di ba? Umuwi ka na sa akin. Nahihiya talaga ako dito. Maraming pera. Maraming gulo. Maraming pera? Maraming gulo. Pera? Sanhi ng gulo. Pwede ka bang mag-iba ng linya? Sawa na ang tenga ko. Sige na. Hindi na ako magsasalita. Ikaw, bumalik ka sa pagiging malaking boss mo. Ako naman, dito lang ako bilang maliit na doktor. Kung gayon, diretsuhin ko na. Kaagad akong papasok sa larangan ng medisina bukas. Ang presidente ng kumpanya ng Bughaw na Langit, si Lisa Santos, ay personal na pupunta para makipag-usap sa akin tungkol sa kooperasyon. Ayokong makita niya na ang tatay ko ay nagbukas ng sirang klinika dito. Makakaapekto ito sa kumpiyansa ng mga investor. Alam mo ba yan? Lisa Santos. Tama, hindi mo na kailangang malaman kung sino siya. Bagaman babae siya, siya ay tunay na medical tycoon. Ang yaman niya, lampas na sa 100 bilyon. Tatay, hindi kita sinisisi kung hindi mo naiintindihan ang negosyo. Pero kailangan mong malaman na ang proyektong ito para sa akin ay napakahalaga. Nakikiusap ako tatay. Umuwi ka na sa akin please. Nakikiusap ako. Please, please, please. Sige na. Pumapayag ako. Ngayong tanghali, may reunion ako ng mga kaklase sa clubhouse ng Jade Tower. Papahatid mo ako sa driver mo. Sige. Sofia Reyes, anong iniisip mo? Hindi mo pa rin iniisip ang mahirap na doktor na yon. Sasabihin ko sa iyo, wag mo na siyang isipin. Hindi kayo magiging posible. Hindi siya karapat-dapat.
Sino ang nag-iisip sa kanya? Iniisip ko ang tungkol sa trabaho mamaya. David Aquino. Sinasabi mo pa rin hindi mo siya na-miss. Ang ibig kong sabihin, si David Aquino. Sofia Reyes, ano bang biro yan? Ang Maybach na yan, aabot ng 3 milyong piso. Hemp, kahit ibenta mo pa si David Aquino, hindi pa rin mabibili ang kotseng yan. Sige na, nagkamali ako, okay? Guro, bilisan mo na sa clubhouse ng Jade Tower. May appointment ako sa VP ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Para sa negosyo, huwag kang malate. Hoy, tumayo ng maayos. Mga ginoo at binibini, 3121 kuha. Uy, Ginoong Chua, si David Aquino, hindi pa siya dumarating. Hintayin ba natin siya? David, kung hindi mo sinabi, hindi ko pa naaalala, siya, buhay pa pala siya. Ginoong Chua, ang galing mo talaga magbiro. Si David Aquino na yan, parang nagbukas ng isang klinika ng tradisyonal na medisina ng China. Ang tradisyonal na gamot ng China ay puro panluloko, pero bagay naman sa lalaking, yan. Matandang Ginoong Chua, noong nag-aaral pa si David Aquino, hindi na kayo magkasundo. Alam yan ng lahat. Kapag dumating siya mamaya, pagbigyan mo siya ng kaunti para hindi ka mapahiya. Ako? Pagbibigyan ko siya? Ano yan? Ngayon, hindi na kami magkapareho ng antas? Bakit ko pa siya iisipin? Tama ka. Ha. Paumanhin, pwede niyo po bang ilipat ang sasakyan niyo? Ito po ang parking space ng aming VIP. Hoy, Mercedes-Benz ang dala ko. Anong masama kung pansamantala akong nagpark? Maybach at limited edition pa. Wow. Ang ganitong klaseng mamahaling sasakyan. Ilan lang siguro sa syudad natin yan. Oo nga. Ililipat ko na ang sasakyan. Tara na. Paumanhin, naharangan ko ang daan nyo, ililipat ko na ang sasakyan ko ngayon. Mga dating kaklase naman tayo. Bakit mo pa ililipat? Iwan mo na lang dyan. Uy, David Aquino. David Aquino. Teka. Hindi. Matandang Ginoong Aquino? Hindi rin. Ginoong Aquino. Sa'yo ba tong kotse? Hindi sa akin. Dinala ako ng kaibigan. Pero hindi rin naman masasabing kaibigan. Kung inupahan, di inupahan. Huwag kang magpanggap. Alam namin ang totoo mong halaga. Hindi naman kami ignorante. Kaya pala nagmamadali kang paalisin siya. May bayad pala kada oras. Matagal na tayong magkakaklase at reunion natin ngayon. Uy, nagdala ako ng mais para sa inyo. Mamaya, ipapahanda ko sa kusina. Tikman nyo lahat. David, hindi sa pinangungunahan kita? Alam mo ba ang clubhouse ng Jade Tower? Kung anong klaseng lugar to? Hindi to parang karinderya. Nagdala ka pa ng pagkain at ipapahanda mo pa sa kusina? Hindi raw gagawin? Madalas ko silang pinapagawa. Hoy, huwag ka na magyabang. Alam mo ba ang clubhouse ng Jade Tower? Kung magkano ang reservation dito? Madalas daw siyang pumunta rito at ipapahanda mo pa sa kusina. Pagkain mo? Wow. Ay nako, matandang Ginoong Aquino, alam ko ang sitwasyon mo. Gusto mo lang naman magpabida. Pero, dapat itigil mo na yan. Kung magpapanggap ka pa, magiging nakakainis ka na, di ba? Ako, ipapahanda ko pa rin sa kanila. Kung ayaw niyong kumain, ako na lang. Hindi siya bagay sa ganyan. Kung kakain ka, ikaw lang, huwag mo kaming isama. Ginoong Chua, anong palapag po kayo? Sige, tara na. Pakihanda to. Para sa akin. Kakainin namin to. Mamaya. Pasensya na po. High-end restaurant po kami. Hindi po kami tumatanggap ng agricultural products. Mga Ginoo at Binibini, ito ang clubhouse ng Jade Tower. Pakiusap. Maging tahimik po tayo. Bakit narito ang ginoong ito? Manager Sai, kumakain lang kami ng simpleng hapunan. Hindi mo na kailangan pang personal na pumunta. Magandang araw, hindi ko alam na kayo pala. Pakiluto ang mais na ito. Kakainin ko yan. Sige, bilisan mo. Manager C, hindi ba bawal magdala ng pagkain dito? Karaniwan, bawal. Pero ngayon, Mamahaling restaurant naman, normal lang. Ang magandang serbisyo. Oh, naku, Manager C, wag mo akong bigyan ng pabor. Bigyan mo lang siya ng espesyal na pagtrato. Hayaan mo siyang umaakyat sa ulo. Wag na huwag. Sige na. Kanina pa ako gutom. Kumain na tayo. sige, halika. Kain lang ng kain. Kapag hindi niya naubos, ipabalot mo sa kanya. Tara na.
Sige, mag-aalay ako ng toast. Kay Ginoong Chua, sa hinaharap, Ginoong Chua, sana'y mas matulungan mo. Kaming mga dating kaklase. Walang problema. David Aquino, huwag ka nang kumain. Ang sarap ng mais na to. Tikman nyo lahat. Nakakangiti ka pa rin ha. Tingnan mo si Ginoong Chua, kumikita sa negosyo, ang anak niya. Napakagaling pa. Tapos, tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka ba marunong humawak ng baso? Paano ko patutulungan? Ni Ginoong Chua sa hinaharap? Hindi ko rin kailangan ng tulong. Ayos lang ako. Ayos din ang anak ko. David, alam mo, kapag kailangan mong yumuko, dapat kang yumuko. Ano pa ang silbi ng pakikipag-usap ninyo sa kanila? Sa tingin ko, may mga tao na sa edad na ito wala pa ring narating. Ang kawalan ng pera, hindi nakakatakot. Ang pinakakinatatakutan ay ang walang pera pero nagpapanggap pa, lalo na tayong mga magulang. Sa henerasyong ito, dapat may ambisyon at maging magandang halimbawa sa mga anak. David Aquino, ang anak mo, sa kasalukuyan, ano ang ginagawa niya? Siya, kung ano-ano ang pinagkakaabalahan. Ngayon, tila pumapasok siya sa industriya ng medisina. Industriya ng medisina? Ay naku, magbukas ng klinika? Pwede na yan, kahit papaano, makakakain siya. Ganito na lang, mamaya kayong dalawa, ibigay nyo sa akin ang WeChat ng mga anak nyo. Aayusin ko na makapagtrabaho siya sa Kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Sa Joshua Aquino na yan. Paano ka magsalita? Si Joshua Aquino ay ang chairman ng lupon ng Kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Anong na yan? Wala ka bang paggalang sa pananalita? Anak ko yan. Paano ko hindi makikilala? Ano yan? Hindi ako nagkamali ng dinig? Sabi niya, si Joshua Aquino ang anak niya. Hoy, bakit hindi mo na lang sabihin na si Qin Shi Huang ang anak mo? Ha 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 ha. Hoy, David, lasing ka na ba? Alam mo, ang clubhouse ng Jade Tower na to ay pag-aari ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Kung marinig nila yan, hindi mo yan kakayanin, malalagot ka. Hindi ako nagbibiro. Si Joshua Aquino ang anak ko. Tama na, David Aquino, matagal na kitang tinitiis. Sa pagkakataong ito, binibigyan lang kita ng respeto. Sino sa atin ang hindi mas maganda ang buhay kaysa sayo? Ikaw lang ang walang silbi. Ngayon, umaakyat ka pa sa ulo. Araw-araw akong nanggagamot at nagliligtas ng buhay. Masaya naman ako sa buhay ko. Nakakain ba ang kaligayahan? Ang kaligayahan ba ang magpaparespeto sa'yo ng lahat ng gagamot at nagliligtas ng buhay? Kung maayos lang ang buhay mo, ang asawa mo ay hindi sana namatay noon. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mo sa akin. Pero, wag mo siyang babanggitin. Sinabi ko, ano ngayon siya ang pinakamaganda sa klase namin noon. Hindi ko maintindihan paano siya nagkagusto sa isang walang silbi na tulad mo. Aray! Paano mo ako sinaktan? Umalis ka! Ginoong Chua. Alam mo ba, ang anak ko ang presidente ng Kumpanya ng Biyaya ng Ulan? Nandito siya ngayon sa clubhouse ng Jade Tower. Hindi ba sinabi mo, ikaw ang tatay ng chairman ng lupon ng Kumpanya ng Biyaya ng Ulan? Sige, pabababain ko ang anak ko ngayon para patunayan. Hintayin mo ako. Ginoong Chua, ang inyong alok ay masyadong mababa. Ang inaasahan namin ay 50 milyon. 30 milyon. Yan na ang huli. Ginoong Chua, ang kontratang ito ay napakahalaga sa akin. Pero hindi ito mahalaga sa akin. Sagutin ko lang to, Ginang Reyes. Pag-isipan niyo po. Hello tatay, ano po yon? May kausap ako. Negosyo pa rin ba yan? Ang tatay mo ay binugbog sa clubhouse ng Jade Tower nyo. Ano? Ang lakas ng loob. Bababa na ako ngayon. Ginang Reyes, may importante akong kailangan gawin. Aalis na ako. Tungkol sa kontrata, pag-isipan mo na lang ng mabuti. Ginoong Chua. David, mag-sorry ka na kay Ginoong Chua. Magkaklase tayo. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Mag-sorry? Ano ang kasalanan ko? Ska, matigas pa rin ang ulo mo. Ano ka ba? Hindi ba alam ng lahat ang mukha mo? Ganoon ba kahalaga yan? Mag-sorry ka lang kay Ginoong Chua. Ano naman ang mangyayari? Masyado ka bang nagmamalaki? Ginoong Chua, huwag niyo na pong pahirapan si David. Paano kung si Joshua Aquino talaga ang anak niya? Pahirapan ko siya? Siya ang umaakyat sa ulo. Akala niya, nasa eskwelahan pa siya. Sa labas ng eskwelahan, ang kinikilala ay ang koneksyon kung sino ang malakas, hindi sa kung sino ang pinakamayabang. Naiintindihan mo? Tatay, nasa loob ka ba? Ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Inumin mo ang 3 bote ng alak na ito at lumuhod ka para humingi ng tawad. Ako naman, ililigtas ko ang buhay mo. Bibigyan din kita ng pagkakataon. Palabasin mo ang anak mo. Ayokong lumala pa ang sitwasyon. Walang utang na loob. Pumasok ka. Takang respeto. Pumasok ka. Anong nangyayari? Tatay, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Binugbog ang tatay mo. Sa tingin mo, ayos lang ako? Sino ang ganoon katapang? Ayaw mo na bang mabuhay?
Ikaw ba? O ikaw? Alam ko. Mga tiyo at tiya, lahat kayo ay mga dating kaklase at kaibigan ng tatay ko. Mabait ang tatay ko, pero ako iba. Ngayon, binastos ninyo ang tatay ko. Wala akong pakialam kung sino ka. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Lumabas na kayo ngayon. Kung hindi, pananagutan ninyo ang kahihinatnan. Narinig ninyo ba? Ang anak ko, masama ang ugali. Pareho pa rin ng kanina. Basta inumin ninyo yan. Makakalabas pa rin kayo. Sa clubhouse ng Jade Tower. Hindi na siguro kailangan. Dalhin sila. Bakit kayo nakatunganga? Kumilos kayo. Gabriel? Sigurado ka ba sa gagawin mo? Matandang Ginoong Aquino. Bakit po kayo narito? Tatay, anong ginagawa mo? Siya ang chairman ng lupon ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan at tatay ni Joshua Aquino. Matandang Ginoong Aquino, paumanhin, hindi ko inakala na ikaw pala. Ito, ganyan talaga ang tatay ko. Huwag mo na lang siyang patulan. Huwag mo akong tawaging matandang Ginoong Aquino. Ang kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Ito ay kay Joshua Aquino, hindi sa akin. Siya. Talaga bang tatay siya ni Joshua Aquino? Tatay, magkakamali ba ako? Humingi ka ng tawad? Matandang presidente, ako ang mali. Ang bagay na ito sa kanya, walang kinalaman. Ganito, ako, puputulin ko ang relasyon namin bilang mag-ama. Tatay, huwag kang magsalita. Mahirap para sa kanya na makaupo bilang vice-presidente ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Ang bagay na ito, lahat ay kasalanan ko. Ako, humihingi ng paumanhin sa iyo. Sige. At hindi ka rin naman nagkamali. Ako, ang walang silbi. Kung may kakayahan lang ako noon, hindi sana namatay si Clara Santos. Ay, hindi. Kumain na lang kayo. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Ay, David, bakit ka nandito? Uy, David, anong ginagawa mo rito? Kumain lang sa class reunion. May dala akong 2 mais. Gusto mo ng isa? Ayoko. Sofia, may sadya ka ba rito? Nakipag-appointment ako sa mga tao ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan para sa kooperasyon. Hindi ko inakala na ang hirap nilang kausapin. Sa tingin ko, madali silang kausapin. Kung makapagsalita ka, parang kilala mo ang mga tao sa kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Kilala ko nga. Gusto mo bang tulungan kitang kausapin sila? David, huwag kang magbiro. Hindi mo ito matutulungan. Tama, ang ibang tao, wala talagang maitutulong. Sofia, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya ng kung ano-ano? Sayang lang sa laway. Nga pala, inischedule ko na ang meeting mo kay Ginoong de la Cruz. Matagal na siyang nanliligaw sa'yo. Kilala ko siya, pero hindi ko siya gusto. May problema ang pag-uugali niya. Nasa bingit ng pagkalugi ang kumpanya mo ngayon. Nakasalalay ang lahat sa isang deal na ito. Anong pinag-uusapan ninyo? Wala naman. Maliit na bagay lang sa negosyo. Ginoong de la Cruz, ang bilis ninyo namang dumating. Sofia, nandito na. Hoy! Sino yan? Ito ang kaibigan ko, si David Aquino. Kaibigan? Ginoong de la Cruz, isa lang siyang nagpapatakbo ng sirang klinika. Normal lang na hindi. Paano niyo siya kilala? David Aquino, tama? Salamat sa pagdala kay Sofia. Hindi ito marami. Kunin mo at gastusin. Bakit ko kailangan ang pera mo? Masyado bang kaunti? Hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin. Ang ibig sabihin, kunin mo ang pera at lumayas ka na? Lumayo ka kay Sofia. Hindi kayo nabibilang sa iisang mundo. Ginoong de la Cruz, nagkamali kayo, kaibigan ko lang siya. Ayaw kong makipagkaibigan ka sa kanya. Alam kong nahihirapan ang kumpanya mo ngayon, pero ang kontratang nagkakahalaga ng 50 milyon, maibibigay ko sa iyo, hindi niya kaya. Pero, Ay, Sofia, ano ang pera mo? Kung tatango ka lang ngayon, maliligtas ang kumpanya. Saka, hindi mo naman kilala. Si David Aquino, bakit mo siya ipinagtatanggol sa lahat ng bagay? Sofia, ayaw kong makipag-ugnayan ka sa mga taong hindi maayos. Binababa nila ang iyong antas. Ginoong de la Cruz, tama? Mayaman ka, tama? Kaya, ang walang pera, hindi maayos? Ang hindi maayos ay tumutukoy sa mga taong tulad mo. Kunin mo ang pera at lumayas ka na. Mawawala ka sa paningin ko. Uy, hindi ba sa tingin mo, ang gwapo-gwapo mo ngayon? Oo nga, kung makapagtapon ako ng pera, gwapo ako. Sa tingin ko, hindi ka nagtatapon ng pera, isa kang tanga. Gago ka. Ginoong de la Cruz, intindihin niyo na lang.
Siya ay isang nagpapatakbo lang ng isang sirang klinika ng tradisyonal na medisina ng Tsina. Umaasa lang sa panlilinlang. At sa kawalan ng hiya. Kumalma na po kayo. Sofia Reyes, sasabihin ko sa iyo, ang mga tradisyonal na manggagamot ng Tsina ngayon, sa totoo lang, lahat sila ay manloloko. Hindi po ganoon, Ginoong De La Cruz. Si David ay may tunay na kakayahan. Anong kakayahan? Anong kakayahan? Ang may pera, yun ang may kakayahan. Ha? Walang pag-asa. Sofia Reyes, huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya. Marami na akong nakitang ganyang tao. Sa harap ng publiko, mapagkunwari, hindi ba? Pero sa likod, puno ng panlilinlang at kasakiman. Sofia Reyes, nakikipag-usap ka ngayon sa kumpanya ng Guyo para sa kooperasyon. Hindi ba? Tutulungan kitang ayusin ang bagay na ito. Pagkatapos nito, huwag ka nang makipag-ugnayan sa ganyang klasing tao. Anong sinabi mo? Hindi ba't sa sobrang panloloko mo sa iba, naloko mo na rin ang sarili mo? Inakala mo bang sa isang beses na pagpunta mo sa clubhouse ng Jade Tower, isa ka nang angat sa iba? David, alam kong para sa ikabubuti ko ang ginagawa mo, pero sa bagay na ito, hindi mo talaga ako matutulungan. Ay, Ginoong Chua, ako na lang sana ang umakyat. Bakit pa kayo nagabala? Ginoong Aquino? Narinig ko lang sa guwardiya sa pinto na nagkaroon kayo ng kaunting problema dito. Kaya tiningnan ko. Ayos lang ba kayo? Ginoong Aquino. Ito ay. Ginoong Chua, lahat ay isang pagkakamali. Nagbibiro lang kami ni Ginoong Aquino. Di ba? Ginoong Aquino, Ginoong Chua. Kayo? Magkakilala? Oo, magkakilala. Si Ginoong Aquino ay matagal ng kaibigan ng tatay ko. Kausap mo lang si Sofia Reyes tungkol sa negosyo. Oo. So, Sofia Reyes. Magkaibigan kami. Matalik na magkaibigan. Tama, Ginang Reyes. Saan na tayo kanina? Sa usapan? Ang alok ninyo sa amin ay 30 milyon. Masyado itong mababa. Kailangan ng hindi bababa sa 40 milyon. 50 milyon. 50 milyon. Hindi sapat. Sapat na. Salamat, Ginoong Chua. David, malaki ang tulong mo sa pagkakataong ito. Hindi ako makapaniwala. Ang kontratang ito, nakuha na natin. Kung gayon, hindi mo ba ako ililibre ng hapunan? Sige, ngayong gabi na. Hindi pwede. Ngayong gabi. May gagawin ako. Ngayong gabi. Nandito na ako sa bahay. Hindi mo ba ako aanyayahang umakyat para uminom ng tsaa? Hindi pwede. Ngayong gabi. Kung gayon, aakyat na ako. Paalam. Dito lang pala siya nakatira. Mukhang masyado siyang nahihiya sa bahay niya, kaya hindi kanya inanyayahang umakyat. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang kontratang ito ngayon, dahil sa kanya ito. Siya nga ang nakinabang, dahil sa kanyang matandang kaklase. Ay, oo nga pala. Sinabi ni Ginoong De La Cruz na gusto kanyang imbitahan sa hapunan para humingi ng tawad ng maayos. Ito, huwag na lang. Ay naku, Ginang Sofia, huwag mo nang baliwalain. Baka lalo mo lang siyang masaktan. Isa pa, hapunan lang naman iyon. Tara na. Pwede ba tayong maghapunan? Hindi pwede ngayon. Matagal na tayong hindi nagkita. Ito na, ang 18 taon. Mula nang umalis ka, hindi ko alam kung maayos ka ba sa langit. Baka hindi ka maniwala, pero kahit lampas 14 ako, may mga dalagita pa ring gustong makipag-date sa akin. Kaarawan mo ngayon, kaya tayo magluluto pa rin ng dumplings. Ang anak natin naging matagumpay na. Ngayon, isa na siyang kilalang tao sa lungsod ng 3 ilog at ang kanyang ari-arian ay lumampas na sa 100 bilyon. Ang dating landas ko, sinundan niya ulit kung malaman ito ng mga tao sa Wall Street. Kapahamakan din ito. Hello, tatay. Ngayong gabi, baka gabihin ako sa pag-uwi. May napakahalaga akong kliyente. Ano pa bang mas mahalaga kaysa sa nanay mo? Patay na si nanay. Halos 20 taon na. Tatay, sinabi ko na uuwi ako. Sinabi ko na babalik ako pagkatapos kong matapos. Pwede bang huwag mo muna akong istorbohin ngayon?
Hindi mo man lang magawa ng maayos ang kontrata? Ang ikatlong punto mo, ano ba tong nakasulat dito? Marunong ka bang sumulat? Pasensya na boss, kasalanan ko. Ulitin mo. Presidente Santos, Kumusta, Joshua? dapat ay sinalubong kita sa baba pero hindi ko inaasahan na umakyat ka na agad. Gusto kong marinig ang iyong pagtatasa sa kinabukasan ng merkado ng gamot at ang mga bentahin ng kumpanya ng biyaya ng ulan. Sige. Ang kumpanya ng biyaya ng ulan ay nakuha na ang buong supply chain ng lungsod ng apat na dagat, may kumpletong pabrika, mahusay na teknolohiya at mahuhusay na empleyado. Nakuha na ng kumpanya ng biyaya ng ulan ang buong supply chain sa lungsod ng tatlong ilog. David, ang anak mo ay talagang napakahusay. Sa mga susunod nating module, nagdagdag tayo ng medical sector. Umaasa kami sa hinaharap. Talagang kamukha mo siya. Siya? Wala lang, may kaibigan ako. Sana makilala ko siya. Talaga? Sa tingin ko, mas kilala mo siya kaysa sa akin. Alam ko ang gusto mong gawin. Bigyan mo ako ng isang gabi para pag-isipan. Sige. Pakiusap? Dapat maging maingat kayo. Ang kontrata natin ngayon ay napakahalaga. Ang bawat sektor ay dapat gawin ang nakatakda. Paumanhin, sasagutin ko lang ang tawag. Hello, tatay. Nasa meeting ako. Dumating na ang kliyente sa kumpanya ngayon. Interesado sila sa kontrata natin. Kaya dapat, handa tayo sa lahat ng bagay. Naiintindihan mo? Ang mga board members at executives ng kumpanya ay narito. Lahat sila ay narito. Hindi ako pwedeng magpabigat. Naiintindihan mo? Alam kong mahalaga si nanay, pero wala na siya. Ginoong Aquino, bakit hindi ka muna umuwi? Ako na ang bahala sa iba. Ayos lang. Tapusin muna natin ito bago mag-usap. Balik tayo sa usapan. Tatay, hindi mo ako masisisi. Sa mundo ng negosyo, maraming bagay ang labag sa kalooban. Uuwi ako bago mag alas 12 ng gabi para ipagdiwang ang kaarawan ni nanay. Kaya mo ba? Gaano pa lang ba ang nainom mo? Binata, tulungan mo siyang umupo rito. Salamat, Tio. Ang dumi ng tiyo na yan. Ayoko umupo. Ang babaeng to. Halika, umupo ka rito. Nakakainis. Tio, sa ganitong kalamig na panahon, hindi ka pa uuwi? Umuwi na kayo. Naku, sa ganitong kalamig na panahon, nakasakay kayo sa 2 gulong at may kasamang lasing na babae, napakadelikado. Ano ang alam mo? 4 na gulong ay para sa matatanda, 7 ang para sa mga kabataan na dapat paglaruan. Sino ang nag-high beam bulag ba? Rolls. Sa buong lungsod ng 3 ilog, wala yatang ganun karami nito. Ito. Tara na. Papunta na talaga sila rito. Kakamura ko lang sa kanya. Hindi niya siguro narinig, di ba? Nasa kotse sila. Hindi nila maririnig yan. Huwag kang mag-alala. Hindi sila masamang tao. Tiyo, tumahimik ka. Hindi sila mukhang mapagkakatiwalaan. David, nagkita na naman tayo. Bakit ang laki ng eksena mo? Ang dami mong kasama. Hindi na ako magiging panatag dito sa pagtira ko. Ganyan na talaga ako. Walang takot magmahal at kumilos. Kuya. Kuya, mauna na kami, kuya. Ay, teka. Ang pag-invest mo sa kumpanya ni Joshua, hindi naman siguro dahil sa akin, di ba? David, alam mo naman kung anong klaseng tao ako. Kung gusto kong makipaglapit sa'yo, direkta ko itong sasabihin. Hindi sa ganitong paraan. Kung gayon, bakit mo ito ginawa? Lalo ka bang bumabagal? Talaga? Alam ng lahat na ang ika-21 siglo ay ang siglo ng agham ng buhay. At ang larangan ng medisina, ito ang pinakamainit na pagkakataon. Maganda ang pananaw ni Joshua. Pinili niyang pumasok sa larangan ng medisina, kaya pinili ko siyang suportahan. Bahala ka. Wala ka bang pakialam? Ngayon, kahit si Adrian Dela Cruz, tahimik na ring nagpaplano. Adrian Dela Cruz? Matagal na akong
hindi nakakarinig ng pangalang iyan. Ginoong De La Cruz. Ang flight ni Lisa mula sa Wall Street, kanahanap mo na ba? Sa pagkakataong ito, naglakbay siya ng malayo sa lungsod ng 3 ilog sa kabilang panig ng karagatan. Teritoryo ni David Aquino. Isa siya sa mga kasali sa insidente noon. Ngunit ngayon, nagmamay-ari ka ng trilyong yaman at tinatawag na Diyos ng Wall Street, si David Aquino. Sa inyong salitang Chino, siya ngayon ay isang asong gala. Hindi mo alam ang katotohanan ng nangyari noon. Ihanda mo ang aking pribadong eroplano. Destinasyon lungsod ng 3 ilog. Panahon na para tapusin ang nangyari noon. Adrian De La Cruz. Matagal ko nang hindi narinig ang pangalang iyan. Kung si Adrian De La Cruz ay pumasok, naisip mo na ba ang gagawin mo? Wala. Kung gayon, makinig ka sa akin. Ikaw, maging pinuno ng alyansa ng medisina. Sa atin, si Adrian De La Cruz ay kailangan ding mag-isip-isip. Huwag na muna nating pag-usapan yan. Ihahatid na kita. Ay, teka. Saan ka nakatira? Hotel ng Timog Liwanag. Magandang lugar. Ang pinakamataas na 5-star hotel sa lungsod ng 4 na dagat. Nakalimutan mo na ba? Noong nagtatago ka sa lungsod ng 4 na dagat, ako ang nagpatayo ng hotel na iyon para sa iyo. Talaga? Ako na. Sakay na. Nandito na. Kung gayon, aalis na ako. Pumasok ka muna. Hindi na. Magpahinga ka na. Sofia Reyes. David? Bakit ka nandito? Ikaw ba yan, David? Sofia Reyes. Anong nangyari sa iyo? Marco De La Cruz. Marco De La Cruz. Marco De La Cruz. Hindi na ako makakainom, Ginoong De La Cruz. Ginang Reyes, hindi mo man lang ako bibigyan ng kaunting respeto? Kakasain lang ni Ginang Reyes ng 50 milyong kontrata sa kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Kaya siguro hindi mo na ako pinapansin, si Marco. Naiintindihan ko naman. Hindi naman ganoon, Ginoong De La Cruz. Sofia, uminom ka na lang. Makakainom ako, Ginoong De La Cruz. Pero nakikiusap ako sa iyo na huwag mo nang guluhin si David Aquino. Mabuting tao siya, may kaunting di pagkakaunawaan lang kayo. Sino ba si David Aquino? Akala ko noong una, malaki ang kakayahan niya. Pero nang tingnan ko, ang tatay lang pala ng kaklase niya, si Ginoong Chua. Ang isang maliit na tao na tulad niya. Bakit ko paguguluhin? Hay naku. May iba pa akong gagawin. Aalis na ako, Ginoong De La Cruz. Ganoon lang talaga. Bobo ka ba? Dahil ba sa takot kang gantihan ako ni Marco De La Cruz, kaya nakipag-inuman ka sa ganoong klasing tao? Hindi. Saan ka nakatira? Ihahatid kita sa inyo. Ang bahay ko. David Aquino, anong ginagawa mo rito? Patricia. David Aquino, bakit ka nandito? Patricia. Buti dumating ka. Lasing na si Sofia. Iuwi mo siya. Ako na. Hindi kasi angkop. Pinainom ko siya. Ha? Ang kalahati ng alak na to, pinainom ko sa kanya. Hindi ba kayo matalik na magkaibigan? Matalik na kaibigan. Hindi ba yan ang ginagawa? Ano? Ang tulad mong pulubi, hindi mo maiintindihan. Basta makakapit lang ako. Sa binti ni Ginoong De La Cruz, sulit ang lahat. Tanging ang isang hangal na tulad mo. Ang mangangahas na saktan si Ginoong De La Cruz. Ginagawa mo yan. Hindi ka ba natatakot na masaktan ang loob ni Sofia kapag nalaman niya? Pinainom ko sa kanya. Malakas tong inumin. Kahit ang 2 metrong taas na lalaki, kapag nakainom ng isang baso, mawawalan din ng malay. Hindi na yan maaalala. Tsaka, lahat ng ito ay para sa ikabubuti niya. Sa bandang huli, kapag kasama na niya si Ginoong De La Cruz, magiging marangya ang buhay niya. Mas maganda yan, kaysa sa pagsama sa isang pulubi na tulad mo. Libo-libong beses na mas maganda. Patricia, umalis ka na, Patricia. Nakita mo? Ngayon pa lang, nag-aalala pa rin siya sa akin. Kayo, bilisan ninyo. Iuwi ninyo na si Ginang Reyes. Huwag ninyong paghintayin si Ginoong De La Cruz.
Kayo ba ang mga gwardiya ng hotel ng Timog Liwanag? Umuwi na kayo. Arestuhin ninyo ang taong to at si Marco de la Cruz. Hindi ko kayo pananagutin. Hindi ako nagkamali ng dinig, di ba? Dakpin si Ginoong De La Cruz. David Aquino, baliw ka ba? Hindi mo ba alam na ang general manager ng hotel ng Timog Liwanag ay si Ginoong De La Cruz? Ang mga tao ni Ginoong De La Cruz ang magpapadakip kay Ginoong De La Cruz. Paano mo nasabi yan? Haha. Sundin ninyo ang sinabi ko. Galit ako ngayon. Gago ka? Nagagalit ka pa? Sino ka ba sa tingin mo? Ano pang hinihintay nyo? Bugbugin? Naglakas loob kang sakta ng tao ni Ginoong De La Cruz? Ayaw mo na bang mabuhay? Kahit nandito si Marco de la Cruz, papatulan ko pa rin. Talaga? Ginoong De La Cruz, sa wakas dumating ka na. Mga walang kwenta. Ginoong De La Cruz, itong si David Aquino, hindi ko alam kung kailan dumating. Anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Hindi ba ayos lang? Ay, David Aquino, bakit ka nandito? May class reunion na naman ba? Ikaw ang general manager ng hotel ng Timog Liwanag, di ba? Oo, bakit? Mula ngayon, hindi ka na. Ano? Anong sinabi mo? Hoy, binobola mo ba ako? Inimbestigahan kita, malinaw na malinaw. Hindi ka ba yung doktor sa komunidad ng klinika, di ba? Hoy, nagpapanggap ka pa sa akin dito. Walang kwenta ka. Tao mo ba si Marco de la Cruz? Wala akong pakialam kung paano mo yan aayusin. Gusto kong mawala siya ngayon. Ano, bababa na ako agad. Narinig mo ba? Pinapaalis niya ako. David Aquino, takot na takot ako. Ano? Ginagaya mo ang pagliligtas ng dilag? Hindi mo ba alam ang kakayahan mo? Haha. Pero sa totoo lang, ikaw na walang kwenta. Medyo nakakatuwa ka rin. Ginoong De La Cruz, huwag mong pahirapan si David. Sofia, marami ka nang nainom. Pumunta ka muna sa kwarto ko para magpahinga. Hindi ako pupunta. Gusto kong umuwi. Sofia, huwag kang mag-alala. Ihahatid kita agad. Gusto mo pa ring umuwi? David Aquino, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Ang unang pagpipilian, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Tapos, buhatin mo si Sofia sa kwarto ko. Kung mag-enjoy ako, pakakawalan kita. Ang pangalawang pagpipilian, ipapaaresto kita at itatapon sa istasyon ng pulis. Ang dahilan ay pagtatangka. Pagsamantalaan siya. Ay, yung sinubukang gahasain, ilang taon ba ang sentensya doon? 3 taon pataas, 10 taon pababa. Gusto mo bang pumunta sa kulungan para maranasan ang buhay? Ako. Oo nga. Pagsasamantala? Oo. Hindi ba nakita na ng lahat? Nakita ko. Pwede akong magpatotoo. Nakita naming lahat. Makipaglaro ka sa akin, sisirain kita. Lalampasuhin kita. May diskarte ka pa rin pala. Hindi ako ang may kakayahan. Ikaw ang basura. Hi, isang doktor lang ng maliit na klinika. Gusto mo akong kalabanin? Durugin kita. Parang pagdurog sa langgam. Ayan na, tama na. Ginoong De La Cruz, huwag mo nang sayangin ang laway mo sa isang walang kwenta. Hoy! Narinig mo ba? Pati babaeng ganyan ang klase. Minamaliit ka. Ang miserable ng buhay mo. Sige na. Tapos na ang laro. Dakpin siya. Baliin ang mga binti niya at itapon sa labas. Teka. Ano? Ngayon, takot ka na? Hoy. Marco de la Cruz, akala mo ba matatakot ako sa'yo? Bakit kayo nakatunganga? Sige, bugbugin niyo na siya. Marco de la Cruz, nasaan ka na? Ginang Santos, kayo? Bakit po kayo narito? Ang kaguluhang ito? Nakagulo po sa inyo, ano? Siya po. Nagkakagulo dito sa gitna ng gabi. Ang lakas ng loob mo. Lumuhod ka. Narinig mo ba? Lumuhod ka. Pinapaluhod kita. Ako. David, ayos ka lang ba? David, ayos ka lang ba? Ayos lang. Marco de la Cruz, ang lakas ng loob mo. Pagkakamali. Malaking pagkakamali lang yan. Siya. Takpin siya. Teka. David, anong gusto mong gawin ko sa kanya? Bahala ka. Isa lang ang hiling ko. Ayoko na siyang makita. Sige, hindi mo na siya makikita. Hoy Lisa, Ginang Santos. Hindi ganoon ang nangyari, Lisa. Habulin mo. Hayaan mo na. Mag-ayos ka ng sasakyan para sa akin. Kailangan kong ihatid ang kaibigan ko sa bahay.
Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Huwag kang umalis. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Nasa bahay na tayo. Ligtas na tayo. Hindi ako aalis. Okay? Huwag kang umalis. Umaga. Umaga. David Aquino. Bakit ka nasa bahay ko? Sobrang dami mong nainom kagabi, kaya inihatid kita rito. Nasaan ang damit ko? Pinalitan ko. Nagsuka ka, kasi hindi ka naman pwedeng matulog ng ganon. Wala ka namang ginawa, di ba? Ginawa ko. Gumawa ako ng maraming almusal. Bakit ka nagpapabitin? Sige na, wag na. Kumain na muna tayo. Tatay, Sofia, hindi mo ba ipapaliwanag sa akin? wala kang pakialam. Wala akong pakialam? Tatay mo ako. May gagawin pa ako sa opisina. Aalis na ako. Huwag ka nang pumunta. Nandito ako ngayon para ayusin ang iyong kasintahan. Mas importante ang date. Date na naman. Date na naman. Gaano ka ba na hindi ako makapag-asawa? 30 ka na. Paano ako hindi mag-aalala? Hindi ka na dapat mag-alala ngayon. May kasintahan na ako. Sino? Siya. Aalis na kami. Kasintahan ni Sofia Reyes? Gaano na kayo katagal? Baka hindi po kayo maniwala. Ngayon ko lang din po nalaman. Ako na po ang kasintahan ng anak ninyo. Huwag kang magpabola sa akin. Hoy, asawa ko. Nandito ako kina Sofia Reyes. May kakaibang sitwasyon na nangyari. Pag uwi ko, ikukuwento ko sa'yo. Sige, binata, bilang kasintahan ni Sofia Reyes, hindi ba dapat makipagkita ka sa nanay niya at sa kapatid niya? Sa tingin ko, bukas na lang. Sige na nga, pupunta ako para ipaliwanag ng personal. Lalong lumalalim ang pagkalito. Hi. Siya? Ang ate ko, bagong nobyo. Mukhang hindi naman kagandahan. Sa edad niya, talagang matanda na. Pasensya na po. Ito po ay isang high-end na western restaurant. Kailangan po munang magbayad bago iserve ang pagkain. Sino po ang magbabayad? Ako na. Alipay, kulang ang balanse. Paki-top up ka agad. Ikaw, wala ka man lang ganyang pera. Wala ka palang pera. Pwede bang mag-card? Hindi ako gumagamit ng Alipay. Pwede po. Kukunin ko lang po ang POS machine. Sandali lang po. Ikaw si David Aquino, tama? Magpapakilala lang ako. Ako ang nanay ni Sofia Reyes. Siya ang kapatid ni Sofia Reyes. Magandang araw po. Gusto ko lang linawin sa'yo, sa bahay namin, hindi si Sofia Reyes ang masusunod. Kung sino ang magiging kasintahan niya, kailangan may pahintulot namin. Sa ngayon, hindi pa ako ang kasintahan ni Sofia Reyes. Ang ugali mo ngayon ay maganda naman. Pero bago ka namin tanggapin, hindi ka pa rin niya, nakasintahan. Sige, Mukha ka nang hindi na masyadong bata. Ilang taon ka na? 4 na po na ako. Ang tanda mo na. Ay, ang edad, hindi na mahalaga. Si Sofia Reyes, 30 na rin naman. Ang mahalaga sa lalaki ay kung may kakayahan siya. Sabihin mo, ano ang trabaho mo? Ako ay isang doktor. Doktor ka pala. Ayos yan. Sabihin mo, magkano ang kinikita mo sa isang buwan? Ang pagtulong sa kapwa ay hindi kumikita ng malaki. Anong arte yan? Hindi ba't nag-aral ka ng medisina para kumita ng pera? O baka naman para sa sagipuhay, lunasakit? Huwag kang magkunwari dito. Diretsahin na natin. Hindi ako madadaan sa ganyan. Pero ang pinag-uusapan natin, tapos idea lang sinasabi mo. Ang ideal ko ay makahanap si Sofia Reyes ng lalaking mayaman. Ikaw ba yon? Pwede ako. Kung gayon, magkano ang ipon mo? Hindi ko pa nabibilang. Pero siguro, marami. Pasensya na po sa paghihintay. Hindi ba sinabi mo na hindi mo alam ang ipon mo? I-swipe mo para makita namin lahat. Ang daming zero. Anong nangyayari dito? Ang daming zero. Anong nangyayari? David Aquino, seryoso ka ba? Sa totoo lang, gusto ko lang maging simple. Akala ko, walang kuwenta ang pera. Tiyo at tiya. Celeste, alam ko,
Para kay Sofia, ang lahat ng ginagawa ninyo. Hindi ko kayo sinisisi. Lekturan mo pa kami? Wala ka na bang hiya? Wala kang ni isang sentimo sa card mo. Tapos nagsasalita ka pa rito na walang kwenta ang pera. Paano nakahanap si ate ng ganyang mayabang na tao? Ano? Tingnan mo. Ang balanse mo ay 0. Sira yata to. Ito, kagagamit lang po ng nakaraang customer. Hindi po siguro ito sira. Ganito na lang po. Hahanapin ko po ang manager para tanungin. Tapos kukunin ko po kayo ng bagong POS machine. Pakihintay lang po sandali. Paumanhin, sasagutin ko lang ang tawag. Hello? Anong kailangan? Sunduin mo ako. Tatay, ngayon ang araw na ang kumpanya ng Biyaya ng Ulan ay tataya ng bilyon-bilyon at formal na papasok sa larangan ng medisina. Ang araw na ito ay napakahalaga para sa akin. Sana makapunta po kayo. Sige, alam ko na. Pupunta na ako ngayon. Gabriel, sunduin mo ang tatay ko. Alam ko na. Pupunta na ako doon. May bigla ang lakad, sina Tio at Tia. Paumanhin. Kailangan ko nang umalis. Paumanhin. Ano pa bang sasabihin? Ayaw lang magbayad? May susundo sa akin. Si Sofia Reyes namin, naengkanto ba siya? Paano niya nagustuhan ang ganyang klase? Diretsahan na akong magsasalita. Itong si David Aquino, isa lang siyang walang silbi. Hindi siya karapat-dapat sa Sofia Reyes namin. Tungkol dito, hindi ako sumasang-ayon. Siyempre, hindi siya karapat-dapat sa ate ko. Sa tingin ko, may problema dito. Baliw. Mangarap ka na lang. Tinatawag pa akong Tia. Nandidiri ako. Oo nga. Sa tingin ko, ang habol niya ay ang pera ng pamilya natin, ang pera ni Sofia Reyes. Ginagawa niya ang lahat para lang lokohin siya. Nasaan ang VIP? Dito po. Paumanhin po sa inyong lahat na apektuhan ang inyong karanasan sa pagkain. Ako ang general manager ng hotel na ito. Narito ako para humingi ng paumanhin. Hayaan niyo po kami na huwag nang singilin ang inyong kinain. Ay nako, ang serbisyo ng malaking hotel na ito ay napakaganda. Maaari ko bang itanong nasaan ang VIP na nag-swipe ng card kanina? Hindi yan VIP. Tumakas para lang sa ganoong kaliit na bayarin sa pagkain. Kung alam lang niya na ang manager ay pinatawad ang bayarin natin sa pagkain, siguradong pagsisisihan niya, yan ng husto. Tumakas? Ano ang sinasabi ninyo? Narito ako para sa mahalagang bisitang ito. Humihingi ako ng paumanhin. Ang aming low-end na POS machine ay hindi nakakabasa ng high-end na bank card ng mahalagang bisita. Kaya naman, nagkaroon ng ganitong nakakahiya ang sitwasyon. Nagkakamali ka ba? Hindi po. Ang card na ito ay card ng itim na Jade Dragon. Maaari lang itong makuha kung may mahigit 100 milyong deposito. Ito ay ganap na simbolo ng estado. Tio Aquino. Anong ginagawa niyo rito? Tapos na. Kumain. David, pasensya na kanina. Ayos lang. Tsaka, hindi naman ako ang nobyo ni Sofia. Isang pagkakamali lang yon. Sige, ganun na lang muna. Magpatuloy lang kayo. May gagawin pa ako. Naku, kasalanan mo to. Hindi ba't sinabi mong si David Aquino ay isang matandang lalaki na walang pera, walang kapangyarihan? Paano ko malalaman? Ganun pala ang sitwasyon. Sabi ko na nga ba, ang ate ko, napakagaling na tao. Paano naman siya makakahanap ng isang walang silbing lalaki? Ikaw ang nagsabi niyan, di ba? Tulad ng walang utak, mayabang, lahat yan ay galing sa'yo. Sinabi ko ba yan? Siya ang bayaw ko. Naku, bayaw pa rin. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya kanina? Hindi pa siya ang kasintahan ni Sofia. Galit na yan sigurado. Sa tingin ko, yung kotse kanina ay hindi lang milyon ang halaga. Hindi natin siya pwedeng patakasin. Bilisan mo, tawagan mo si Sofia. Hello, Sofia. Alam mo ba ang tungkol kay David Aquino? Anong nangyari kay David? Bakit siya biglang pumunta rito? Ano? Hinahanap ka ni David Aquino? Ano ba talaga ang nangyari? Bakit siya pumunta rito? Ay, Sofia, patawarin mo si nanay. Kanina kasi ay, dahil lang doon sa... Ay, Carla, nababaliw ka na ba? Ay, Carmen Reyes, anong ginagawa mo? Paano mo nasabi kay Sofia ang tungkol dito? Sisisihin niya tayo. Tama si nanay at tatay. Kung malalaman ito ni ate, tayo naman ang sumira nito. Siguradong magagalit siya sa atin. Anong gagawin natin? Tungkol dito, basta, hindi tayo ang unang magsasalita. Kung tatanungin niya tayo, saka na lang natin sasabihin. Sige na nga. Pagpasok mamaya, huwag masyadong magsalita. Paano ka? Kumusta? Ako si Sofia Reyes, ang presidente ng ANI. Siya? Siya.
Siya ang nobyo ko. Ayon sa patakaran, ang may hawak ng imbitasyon ay maaaring magdala ng kasama. Dinala ko siya rito para tingnan. Nobyo! 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 Sofia. Manahimik ka. Ginoong Aquino. Magsalita! Ang pagbubukas ang pinakamahalaga. Pumunta ka na? Sabi ko, Sofia, sobra ka naman. Diretsuhin mo na lang sana. Sige na, nakuha mo na nga, nagrereklamo ka pa. Sa wakas, tapos na. Tara na. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa seremonya ng pagbubukas ng IPO ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Salamat sa lahat ng mamumuhunan, sa lahat ng shareholders at sa mga kaibigan sa media para sa suporta ninyo sa kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Dahil sa inyong suporta, nagkaroon ang kumpanya ng Biyaya ng Ulan ng kumpiyansa sa larangan ng medisina upang magbukas ng bagong labanan at lumikha ng bagong tagumpay para makabalik sa tiwala ninyo sa kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Kami ay patuloy na sisiguraduhin ang kapakanan ng lahat ng mamumuhunan. Umaasa rin ako na ang araw na ito ay maging para sa kumpanya ng Biyaya ng Ulan at sa lahat ng mamumuhunan dito ay isang bagong simula. Ngayon, ipinapahayag ko na ang kumpanya ng Biyaya ng Ulan ay opisyal ng nakalista. Taas, 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 taas. Bakit? Hindi ka ba masaya? Huli na ba para bumili ng stock ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan? Ngayon? May kakaiba. Anong nangyayari? Bakit bumagsak? Bakit bumagsak na naman? Anong problema? Ginoong Aquino, para suportahan ka, agad kaming bumili ng stock pero bakit bumagsak agad pagkabukas ng merkado? Seryoso ka ba? Pagkabukas pa lang, bumagsak na agad sa ibaba ng presyo ng paglabas. Hindi naman ganyan ang paggatasan, di ba? Huwag kayong magpanik, ito ay teknikal na ayos lang. Teknikal na ayos? Mia, ipaalam sa mga miyembro ng lupon ng mga direktor na magpulong agad ang lupon ng mga direktor. Ginoong Aquino, Nasaan si Mia Garcia? parang nagmamadaling bumaba. Sige ng Garcia kanina. Ano? Ginoong De La Cruz, ang mga sikreto ng negosyo ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan, lahat ay narito. Hi! Uy, Ginoong De La Cruz, nakuha ko to sa malaking panganib. Ano ang silbi nito? Pero, ang mga sikreto ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan ay narito. Ha. Para sa isang kumpanyang malapit ng malugi, basura lang yan. Ginoong De La Cruz, ano ang dapat kong ang gawin ngayon? Gusto mong kumilos? Halika! Para tuluyang malugi ang kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Ang huling plano na to, ikaw pa rin ang gagawa. Sino ba talaga ang gumawa nito? Ano? Alam ko na. Nalaman ni Ginoong Aquino, ang Vista Agua Corporation. Kakakumbinsi lang nila sa lahat ng supplier na sabay-sabay putulin ang supply. Vista Agua Corporation? Wala akong naging sama ng loob sa kanila? Bakit sila aatake? Sa atin, sa kritikal na oras na to. Paalala lang, ang chairman ng lupon ng Vista Agua Corporation ay si Adrian De La Cruz. Adrian De La Cruz? Wala akong naging sama ng loob sa kanya. Hindi ba sinabi sa'yo ng tatay mo? Tatay ko? Ano ang sinabi niya sa akin? Biglang kumilos si Adrian De La Cruz. Pinuto lang iyong mga supplier at hindi na nagpapadala ng mga produkto sa'yo. Direktang tinamaan ang pinakamahalagang bahagi. May paraan pa rin. May paraan pa rin. Siguro pwede mong hanapin ang tatay mo para tulungan ka niya. Tatay ko? Huwag kang magbiro. Ano ang may tutulong ni tatay? Kung hindi lang siya pabigat, ayos na yon. Ginoong Aquino, Mia, saan ka galing? Mabilis, tawagan ang lupon ng mga direktor. Bilisan mo! ang lupon ng mga direktor ay mga tao natin. Mas mahalaga ngayon na pakalmahin ang damdamin ng mga nasa labas. Iyon ang mas mahalaga. Malapit nang magkagulo ang mga tao sa labas. Kagagaling ko lang doon para ayusin. Kumusta ang sitwasyon? Hindi maganda ang sitwasyon. Ang mga sinabi ko ay hindi nila pinaniwalaan. Ikaw ang hinahanap nila para magpaliwanag. Sige, pupunta ako.
Sandali lang, mas mabuti kung magmamasid muna tayo para mas maganda. Wala nang oras para magmasid. Hello? Hello? Ano, ang kumpanya ng Ani? Naapektuhan din? Sige, alam ko na. Pupunta ako agad. Anong meron? May emergency sa kumpanya. Kailangan kong bumalik. Sasama ka ba? Mauna ka nang umuwi. Hindi pa tapos ang palabas. Gusto kong makita kung ano ang kanilang pakay. Ginoong Aquino, may bulong-bulungan na para sa pagpapalista sa stock market ay ginagatasan mo ang mga tao. Totoo ba ito? Kahit nagatasan, kailangan munang lumaki ang mga ito. Sa insidenteng ito, ang kumpanya ng biyaya ng ulan ang pinakamalaking biktima, katulad din ninyong lahat. Kaya, ang ibig mong sabihin, gusto mong gatasan ng mga tao, tama ba? Pero biglang bumagsak ang stock. Kailan ko sinabi yan? Walang pusong kapitalista. Ibalik ang pinaghirapan kong pera. Walang pusong kapitalista. Ibalik ang pera namin. Ibalik ang pera namin. Ibalik ang pera namin. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Huwag kayong mag-away. Isang malaking pagkakamali lang to. Kabalbalan. Misunderstanding lang, sa isang salita mong misunderstanding. Ang perang inipon namin sa kalahati ng aming buhay, nawala na lahat. Biktima rin ako. Pwe, nagpapakaawa ka pa. Kami na bumili ng stocks na nawalan ng lahat. Ano pa kami? Pwede akong magpaliwanag. Paliwanag ng kalokohan. Tama, walang paliwanag. Ibalik ang pera. 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 Ginoong Aquino, ayos ka lang ba? Mia, bakit ka nandito? Delikado dito. Umalis ka na. Anong sabi mo? Paano mo nagawang paalisin? Ang mga mamumuhunan na yan? Kawawa na sila. Paano mo nagawa yan? Mia, alam mo ba ang ginagawa mo? Baliw ka na ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Baliw ka na ba? Oo, baliw na ako. Kaya siguro ako nabaliw? Dahil sa iyo. Isang boss na walang puso, ang tagal kong nagtrabaho. Ngayon na bumagsak ang lahat, ang una mong naisip ay hindi ang solusyon, kundi ang itaboy ang mga mamumuhunan. Sapat na ang kanilang paghihirap. Talaga bang gagawin mo? Ang lahat ng ganoon kalupit? Hindi ko sinabi. Inaayos ko na ang problema ngayon. Ginoong Aquino, ano ang gagawin natin ngayon? Umalis muna kayo. Huwag ninyong palalain ang sitwasyon. Bilisan ninyo. Sabi ni Ginoong Aquino, palayasin sila. Hindi ko sinabing gawin ninyo yan. Bayaran. Mia, alam mo ba ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Para sa katarungan, syempre, ayoko lang na ang isang negosyanteng walang puso na tulad mo ay patuloy na mangolekta ng pera at gatasan ng mga tao. Bakit? Nagagalit ka na ba? Sige, suntukin mo ako. Kahit patayin mo pa ako, hindi ako madudungisan. Kasama mo. Ginoong Aquino, ang pagbagsak ba ng presyo ng stock na ito ay dahil sa internal conflict ng kumpanya? Ginoong Aquino, sinabi ni Ginang Garcia kanina na hindi siya madudungisan kasama mo. Ano ang ibig sabihin ng madudungisan na iyon? Ginoong Aquino, malulugi ba ang kumpanya ng biyaya ng ulan? Pagkatapos malugi, paano haharapin ang mga issue sa utang? Okay lang. Naayos na ang lahat. Busy ako. Sige, mamaya na lang. Ginoong Aquino, yung tumawag kanina, tatay mo ba yun? Sa paggawa ng ganitong bagay, sa tingin mo ba'y ikahihiya ka ng pamilya mo? Ginoong Aquino, pakisagot po ng direkta ang tanong ko. Ginoong Aquino, sagot. Tama na. Umalis ka. Umalis kayong lahat. Tatay. Bakit ka pa nandito? Nakita ko ang lahat. Ang buhay, ang tagumpay, ay panandalian lang, pero ang pagkabigo ang normal. Pero sa harap ng pagkabigo, nahahati ang mga tao sa magkakaibang uri. Anak, sabihin mo sa akin, madudurog ka ba? Tatay, hindi mo naiintindihan. Hindi mo ako matutulungan. Umuwi ka na. Matutulungan kita. Paano mo ako matutulungan? Gamit ang pinaghirapan mo na ilang libong piso na huling ipon mo? Mukhang malalim ang pagkakaintindi mo sa akin.
si Chloe Aquino, Pangulo ng Kamara de Komersyo ng Luntiang Dagat. Iyon naman si Andrea Mendoza, ang nag-iisang anak ng kumpanya ng Hilagang Bituin. At iyon si Isabel Tan, chairman ng Lupon ng kumpanya ng Tan. Naku, dumating din si Isabela de la Cruz, presidente ng industriya ng Malaking Ilog. Bakit dumating din si Samantha Salazar, vice-pangulo ng Asosasyon ng Tradisyonal na Medisina ng Tsina? Ano? Dumating din si Romana Perez, pangulo ng Samahan ng Kagubatan. Ang pinagsama-samang yaman ng mga taong ito, umabot na siguro ng trilyon? Anong ginagawa ng mga importanteng taong ito dito? Para makita si Ginoong Aquino. Ito. Ngayon, sapat na ba ang kakayahan ko para tulungan ka? Joshua Aquino, mukhang mali ang pagkakaintindi mo kay Ginoong Aquino. Mga ginoo at binibini. Medyo huli na kayo. Ano ba talagang nangyayari? Joshua, sinabi ko na sa'yo. Ang tatay mo, hindi siya simple. Kunan mo, bakit hindi ka kumukuha? Pinapakuha kita. Pakiupo po kayong lahat. Upo! Inaanunsyo ko, ang parmasyutika ng Bughaw na Langit, kasama ang Bahay Gamutan ng Espiritu ng Aprikot, ang Samahan ng Kagubatan, ang Kumpanya ng Hilagang Bituin, ang Kumpanya ng Tan, ang Kumpanya ng Hilagang Dagat, at sa huli, pati na rin ang Kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Sama-sama nating itinatag ang alyansa ng medisina. 8 kumpanya ang magtutulungan. Sa tagumpay at kabiguan. Ginoong de la Cruz, nagawa ko na ang sinabi ninyo. Sigurado ako. Ngayon, ang stock ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan, wala nang halaga. Magaling ang gawa mo. Kapag na-acquire ko ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan, ikaw na ang bagong chairman ng Lupon. Ha ha! Ano ba? Ang gulo-gulo mo. Opo. Ginoong de la Cruz, paumanhin po. Ang pinapagawa ko sa iyo tungkol sa pag-acquire ng stock ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan. Kumusta na? Ginoong de la Cruz, kulang ang pondo. Hindi natin ito ma-acquire. Ang presyo ng stock ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan ay lumobo. Ilang beses na itong dumami. Ano? Ano? Ginoong de la Cruz, ang alam ko, ang parmasyutika ng Bughaw, na Langit at kumpanya ng Hilagang Bituin kasama ang 7 iba pang kumpanya at ang kumpanya ng Biyaya ng Ulan ay bumuo ng alyansa ng medisina. Nagkasundo silang magkasama sa lahat ng kumalat. Ang balita, ang presyo ng stock ng kumpanya ng Biyaya ng Ulan ay tumalon ng 12 beses. Ano? Paano nangyari yan? Ang 7 kumpanyang yon ay mga higante sa industriya ng gamot sa bansa. Paano sila nakipag-alyansa sa kumpanya ng Biyaya ng Ulan? Ginoong de la Cruz, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ginoong de la Cruz, ikaw, anong nangyari sa'yo? Paano ka pa nakakangiti ngayon? Bakit hindi ako makangiti? David Aquino, pagkalipas ng maraming taon, yan pa rin ang mga taktika mo. Mukhang masyado kitang in-overestimate. Ano? Hindi mo ba naisip na ito ang magandang pagkakataon para mahuli ang lahat? Paano mo nalaman na wala akong reserba? Tara, umalis na tayo. Sa paliparan tayo. Nakipagkita na si Adrian de la Cruz. Kay Ginoong Ramos. Adrian de la Cruz. Ginoong Ramos, salamat sa pagtanggap ng imbitasyon. Sa personal pa kayo dumating. Ako, si Adrian de la Cruz, ay labis na nagagalak. Una sa lahat, hindi ako narito para tanggapin ang iyong imbitasyon. Narito ako para bisitahin ang aking mahal na guro. Pangalawa, limitado ang oras ko. Diretsuhin mo na. Ginoong Ramos, sa totoo lang po, ako nais kong pagsamahin ang pandaigdigang mapagkukunan ng medisina at bumuo ng pandaigdigang alyansa ng medisina. Ngunit, may ilang kumpanyang walang patumangga ang sama-samang bumabati ko sa akin. Kaya, nais kong hilingin sa inyo, Ginoong Ramos, na tulungan ako. Pagkatapos nito, handa akong ibigay ang kalahati ng aking share sa inyo, Ginoong Ramos. Pandaigdigang alyansa ng medisina. Siguradong magugustuhan ito ng aking mahal na guro. Ginoong Ramos, ano po ang inyong desisyon? Paano mo gustong tulungan kita? Ginoong Ramos, kayo po ang Executive Director ng Verde Agua Capital, ang pinakamalaking investment bank sa mundo. Wala po kayong kailangang gawin.
Ipakita niyo lang po ang inyong suporta sa akin at magbigay ng endorsement. Sige. Tutulungan kita sa isang pagkakataon. Ngunit, ang kalahati ng shares ay huwag mo nang ibigay sa akin. Direkta mo itong ilipat sa aking mahal na guro. Ituring mo na lang itong regalo ko sa kanya. Kung gayon, sino po ang inyong mahal na guro? Naiintindihan ko na ang aking pagkakamali. Masyado akong madaldal. Tatay, paano mo nakilala ang mga matandang presidente? Si Chloe Aquino, si Joaquin Martinez, at si Samantha Salazar. Ginagamot ko sila. Kung gayon, sina Lisa Santos, Andrea Mendoza, Romana Perez, at Isabela de la Cruz, paano naman sila? Maituturing akong guro nila. Tinuruan ko sila ng medisina. Paano naman kayo ni Adrian de la Cruz? Nagkaroon kami ng ilang alitan. Tatay, inaamin ko na, masyado kitang minamaliit. Akala ko pa naman, mag-ama tayo. Sasagutin ko lang ang tawag. Hello? Ano? Ano? Anong nangyari? Binuo ni Adrian de la Cruz ang bagong alyansa ng medisina at gusto niyang paalisin ang ating alyansa ng 7 korporasyon mula sa supply chain ng medisina. Ano? Mga Ginoo at Binibini, una sa lahat, salamat sa inyong lahat sa pagbibigay ng karangalan kay Adrian de la Cruz sa pagdalo sa pagtitipong ito. Ginoong de la Cruz, masyado kang mapagpakumbaba. Ang tawag sa iyo na Diyos ng Wall Street. Sino ba ang hindi nakarinig? Kapag kasama si Ginoong de la Cruz, may biyaya. Ito ang aming karangalan. Oo nga. Sige, alam na ninyo siguro ang dahilan ng pag-imbita ko sa inyo ngayon. Tama. Gusto kong pagsamahin ang pandaigdigang mapagkukunan ng medisina at buuin ang pandaigdigang alyansa ng medisina. Sa alyansang ito, maaari tayong mag-integrate ng resources at magbahagi ng mga kailangan. Kaya, ano ang inyong opinyon? Sinusuportahan ko si Ginoong de la Cruz. Sinusuportahan ko rin. Sinusuportahan ko rin si Ginoong de la Cruz. Kung kikita ka ng madali, bakit hindi mo susuportahan? Oo. Kaya, kayo naman. Adrian de la Cruz. Talaga bang iniisip mo? Nasasali kami sa iyo? Sa totoo lang, hindi ko rin naman balak na pasaliin kayo. Kung wala ang aming suporta, ang iyong alyansa ng medisina ay hindi mabubuo. Talaga? Oh, nga pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ako ay nakakuha na ng suporta mula sa pinakamalaking investment bank sa mundo, ang Verde Agua Capital. Ano? Verde Agua Capital? Ang Verde Agua Capital na iyon, na may $1 trillion na assets, mas mataas pa sa 6% ng GDP ng mga bansa. At ang Executive Director ng Verde Agua Capital, si Ginoong Hector Ramos, ay personal na dadalo. Ngayon. Ano? Verde Agua Capital? Tapos na. Ngayon, iniisip mo pa rin, hindi ko mabubuo ang alyansang ito nang wala ka sa mata ng Verde Agua Capital. Isa ka lang. Walang kwenta. Naiintindihan mo? Sige, tanong ko ulit sa lahat. Sino ang sumusuporta sa alyansa ng medisina? At sino ang tutol? Tutol ako. Ang kumpanya ng biyaya ng ulan, hindi papayag. Sino ba yan? Ikaw pala. Anong sabi mo? Kanina? Sabi ko, tutol ako. Hindi! Ang narinig ko ay ang kumpanya ng biyaya ng ulan ay hindi papayag. Tama. Ako ang chairman ng lupon ng kumpanya ng biyaya ng ulan. Kinakatawan ko ang kumpanya ng biyaya ng ulan para tutulan ang tinatawag mong alyansa ng medisina. Kumpanya ng biyaya ng ulan? Chairman ng lupon? Akala ko, nagpalit na? Joshua Aquino, sinaktan mo ang isang mamumuhunan, sadyang sinira ang imahe ng kumpanya ng biyaya ng ulan at naiboto ka na para sipain palabas ng lupon ng mga direktor. Ang bagong chairman ng lupon ay ako, si Mia Garcia. Ano? Nakalimutan kong sabihin sa'yo, ang kumpanya ng biyaya ng ulan ay opisyal ng pinalitan ng pangalan at naging kumpanya ng kagandahan sa lambak. Ikaw, sipa ka na. Imposible yan. Joshua Aquino, tanggapin mo na ang katotohanan. Hindi ko talaga maintindihan.
Kinakalaban mo si Ginoong De La Cruz, hindi ba't naghahanap ka lang ng kamatayan? Kayo? Hindi nyo ba talaga naiintindihan? Ang bawat ginagawa ay may kapalit. Si Adrian De La Cruz na bumubuo ng tinatawag nyong alyansa ng medisina. Naisip nyo ba kung ano ang kapalit? Ang kapalit ay ikaw. Ako? Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ipinangako ko na sa lahat na kapag nalugi ang kumpanya ng biyaya ng ulan, lahat ng ari-arian nito ay ibebenta ko sa murang halaga sa lahat ng naririto. Ang bagay na ito, naaprubahan na sa internal na botohan ng kumpanya. Joshua Aquino, bagaman pinakain mo kami, ngayon, ikaw naman ang kinakain namin. Joshua Aquino, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Naging pabigat lang ako sa inyo. Siguro, madidismaya si tatay. Ginoong Aquino, Hector, halika, umupo ka. Upo. hindi po. Anong kinatatakutan mo? Kapag guro, parang magulang na rin. Lahat ng alam ko, galing sa inyo. Kaya nararapat lang na igalang ko kayo. Kumusta na ang Verde Agua Capital? Hindi ko po binigo ang tiwala ninyo, guro. Sa loob ng 10 taon, sa ilalim ng inyong gabay, ang Verde Agua Capital ay naging pinakamalaking investment bank sa buong mundo. Magaling. Ginoong Aquino, ako po. Bakit ka nag-aatubili? Gusto ko po kayong bumalik at pamunuan ng Verde Agua Capital dahil ang Verde Agua Capital ay napakalaki na ngayon at sa kakayahan ko, hindi ko na po ito kayang kontrolin. Wala na akong pakialam dyan. Ako, gusto ko lang maging isang hands-off na boss. Nga pala, Ginoong Aquino, may isa pa akong regalo para sa inyo. Anong regalo? Pupunta ako sa hotel ng Mahabang Gazebo para kunin ang regalong ito para sa inyo. Hotel ng Mahabang Gazebo? Doon din ako pupunta. Sabay na tayo? Sige po. Joshua Aquino, sa totoo lang, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ganito, sa harap ng lahat, sabihin mo na ang tatay mo, si David Aquino, ay isang tanga at isang hayop. Hayop ka ba? Ano na? Joshua, wag kang magsasalita. Pag-isipan mo yan ng mabuti. Napaka-genereso ng alok ko. Magsalita ka lang. Maliligtas mo na ang kumpanya mo. Bakit hindi mo pagawin? Oh, si Ginoong Hector Ramos. Malapit nang dumating. Hindi siya kasing dali kausapin tulad ko. Sabi ko. Ang tatay ko ang ninuno mo. Ako ang lolo mo. Rebelde ka, mga tao. Dakpin niyo siya. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Verde Agua Investment Bank. Dumating na si Ginoong Ramos. Talaga bang dumating si Ginoong Ramos? Baluktot ba ang kurbata ko? Hindi. Ang makita si Ginoong Ramos, napakaswerte ko talaga. Oo nga, oo. Mga kasama, kanina lang, ininsulto ni Joshua si Ginoong Ramos at siniraan ang Verde Agua Investment Bank. Narinig niyo ba lahat? Narinig namin. Hindi ko ginawa. Sa tingin mo ba si Ginoong Ramos ay maniniwala? Lagot na. Tara, salubungin si Ginoong Ramos. Salubungin si Ginoong Ramos. Salubungin si Ginoong Ramos. Ginoong Ramos, kanina lang may uminsulto sa inyo at siniraan ang Verde Agua Capital. Nahuli ko na ang tao. Sandali. Si Ginoong Aquino, dumating na. David Aquino. Tatay. Walang galang. Siya ang chairman ng lupon ng Verde Agua Capital. Ang lakas ng loob mong tawagin siya sa pangalan niya. Ano? Verde Agua Capital? Chairman ng lupon? Adrian De La Cruz, anong ginagawa mo? Sabi mo kanina, may umaalipusta sa akin? At sino pa ang naninira sa Verde Agua Capital natin? Hector, ang sinasabi ni Adrian De La Cruz. Siya yan. Ang anak ko, Joshua Aquino. Ano? Tatay? Bakit ka nandito? David! Hindi! Ginoong Aquino. Pagkakamali. Isang pagkakamali.
Ito, napakalaking pagkakamali. Oh? Talaga? Adrian de la Cruz, naghahanap ka ng kamatayan. Pagkakamali? Napakalaking pagkakamali. Hindi ko alam na siya ang chairman ng Lupon ng Verde Agua Capital. Paano naman siya magiging chairman ng Lupon ng Verde Agua Capital? Ginoong Aquino, tingnan niyo po. Ginoong Ramos, napakalaking pagkakamali po ito. Sila po ang pilit na nagtulak sa akin para gawin itong tinatawag na Global Medical Alliance. Hindi, ayaw ko po. Sila po lahat. Kalokohan. Siya ang nagplano ng lahat ng ito. Paano ito haharapin, Ginoong Aquino? Ang lahat ay abala para sa tubo. Ang lahat ay nagkakagulo para sa tubo. Ang pera. Talaga bang ganoon kaganda? Pagod na ako. Ikaw na ang bahala. Ay, David. Uy, David. Sofia, anong gulat ko? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka mukhang malungkot? Hindi ako malungkot. Saan ka pupunta? Kakain kasama ang matalik kong kaibigan. Sino siya? Parang siya ang bagong kasintahan ni Sofia. Parang siya ay isang doktor sa komunidad. Hindi pwede yan. Kailangan pa naming ipakilala si Sofia sa iba. Anong binubulungan nyo? Wala lang, Sofia. Tara, kumain na tayo. Huwag nating paghintayin si Ginoong Mark Fernandez. Ginoong Mark Fernandez? Sinong Ginoong Mark Fernandez? Wala lang, bilisan na natin. Kakain na tayo. Sumama ka na sa amin kumain. Ako. Matagal ko nang gustong ilibre ka ng pagkain pero wala akong pagkakataon. Wag na lang siguro ako. Uy, kailangan mong sumama. Tara na. Sige. Anong gusto mong kainin? Kung ano ang gusto mong kainin, yun din ang kakainin ko. Isa lang akong lalaking walang sariling desisyon. Sofia, Ginoong Mark Fernandez. Kumusta? anong gulat ko? Na makita ka rito. Ayos lang ba kung makisabay kami? Sa inyo kumain? Ito. Ginoong Mark Fernandez, dali, kagagaling lang namin. Pasensya na. Ang pagkain na ito, ako na ang magbabayad. Naku, nakakahiya naman. Ayos lang. Kamakailan lang, nag-invest ako sa kumpanya ng Langit Uno ni Adrian de la Cruz, Ginoong de la Cruz. Kumita lang ng kaunting pera. Pumili lang ng milyon-milyong stock at dumoble o triple lang. Wow, Ginoong Mark Fernandez, ang galing mo. Hindi ba't madali lang yan? Kumita ng 10 milyon? Ginoong Mark Fernandez, sa susunod na mag-invest ka, pwede mo bang sabihin sa akin ng maaga? Madali lang yan. Madali lang yan. Adrian de la Cruz, kumpanya ng Langit Uno? Hoy, anong binubulungan mo dyan? Wala akong sinasabi. Gusto kong sabihin na babagsak ang stock ng kumpanya ng Langit Uno. Kung mayroon kayo, ipinapayo ko na, ibenta nyo na agad. Anong sinasabi mo? Kung wala kang alam, huwag kang magmarunong. Si Adrian de la Cruz ang Diyos ng Wall Street. Kamakailan lang, pumasok siya sa larangan ng medisina. Ang buong merkado ay mabilis na tumataas. Tapos sasabihin mo sa kanya na magbenta ngayon? Angelica, hindi naiintindihan ni David Aquino ang mga bagay na yan. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Kung wala kang alam, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Talaga, sa tingin ko, dahil lang sa maraming balita tungkol sa mga kumpanya ng gamot. Nakakita lang siya ng isang bagay online tapos nagmamayabang na dito. Tama na. Huwag na kayong magsalita. Nga pala, Sofia Reyes. Sino to? Hindi mo pa siya ipinapakilala sa akin. Siya ang nobyo ko. Ginoong Mark Fernandez. Nagbibiro lang si Sofia Reyes. Siya ay isang matandang tradisyonal na doktor ng sinalang. Oo, isang matandang tradisyonal na doktor ng sinalang. Matanda na, mahirap pa. Sofia Reyes. Kumuha ka lang ng nobyo na doktor sa komunidad? Bagay ba siya? Presidente Mano, doktor sa komunidad. Trabaho lang yan, walang karapat-dapat o hindi. Oo. Presidente at doktor sa komunidad ay parehong trabaho. Pero ang pagkakaiba ng mga trabaho, ang agwat ay hindi lang maliit. Sofia Reyes, naisip mo na ba ang kinabukasan mo? Makakabili ba siya ng bahay para sa'yo? Makakabili ba siya ng kotse para sa'yo? Maibibigay ba niya ang buhay na gusto mo? Hindi ko minamaliit ang doktor sa komunidad. Ang minamaliit ko ay ang mga mahihirap. Ginoong Mark Fernandez, wala akong pakialam kung may pera o wala. Kahit paano, may pera naman ako. Huwag ganyan. Hindi pwede ang walang pera. Sofia Reyes, huwag ka munang magsalita. Bilang iyong matalik na kaibigan, kami muna ang mag-iimbestiga para sa'yo. Hoy, David Aquino, magkano ang kinikita mo sa isang buwan? Sa isang buwan, siguro. Sasagutin ko lang to. Naiintindihan ko. Ang 50 bilyon, kunin mo muna para sa pagtatayo ng balangkas ng alyansa. Kung kulang, dagdagan mo. Kailangan matibay ang pundasyon. Narinig mo?
500 bilyon. Mayaman. Sofia, hindi ito isang matandang tradisyonal na doktor ng Tsina ang nahanap mo. Ito ay isang mayamang manugang. Oo, yan ang ibig kong sabihin. Ang aming cash flow ngayon ay napakalaki. Kailangan nating gawing buhay na asset ang patay na pera. Naiintindihan mo? Paumanhin, mga usapin lang sa negosyo kanina. Saan na tayo tungkol sa kung magkano ang kinikita ko sa isang buwan? Tama? Sa isang buwan. Humigit kumulang. Tama na David, huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Hindi mo kailangang magpanggap, okay? Hindi, Sofia. Hindi ako nagpapanggap. Mukhang, hindi lang ang trabaho niya ang hindi maganda, pati ang pagkatao niya ay hindi rin maganda. Sofia, bakit hindi mo na lang isipin si Ginoong Mark Fernandez? Bata at mayaman. Hindi ba mas maganda ito kaysa sa matanda at mahirap na matandang tradisyonal na doktor ng Tsina? Tama na, huwag na kayong magsalita pa. Si David siguro ay naapektuhan ng kung ano. Sofia, inaamin kong gusto kita. Kung anong uri ng nobyo ang pipiliin mo, iyon ang kalayaan mo. Hindi ako manghihimasok, ngunit sa pakikipagkaibigan, ang pagkatao ang dapat unahin. Pagsisinungaling, pagpapaimbabaw, pagkukunwari. Sofia, kung ganitong tao ang pipiliin mo para maging nobyo, paano ako makakapagtiwala? Hindi. Kailan ako nagkunwari? Tama na David, huwag ka nang magpanggap, hindi ka naman ganyan dati. Napakataos puso ko. Ano ang kailangan? Gusto akong makita ni Adrian de la Cruz. Dang. Ska. Katatapos lang magsalita, nandito na naman, Adrian de la Cruz, chairman ng lupon ng kumpanya ng Langit Uno. Makikipagkita sa kanya? Makain ako. Ayoko rin siyang makita. Diretso siyang pumunta rito para hanapin ako. Sumama kayo sa akin at magsorry kay Ginoong Aquino. Kung hindi, patay tayong lahat. Magsosorry. Ngayon pa lang siya magsosorry. Hindi ba niya naiisip na huli na? Magsusorry si Adrian de la Cruz sa kanya? Patawa na yan. Sofia, may problema ba siya? Sa utak, sabi ayaw makita si Adrian de la Cruz. Tapos gusto pang mag-sorry siya. Susunod, sasabihin niya sigurong ipa-bankrupt si Adrian de la Cruz? Wala nang dapat pag-usapan. Gusto ko siyang mabankrupt. Kita mo na. Bakit niyo ako tinitingnan? Saan na tayo sa usapan? Sabi mo, ipa-bankrupt mo si Adrian de la Cruz. Oo, yan ang balak ko. Kaya, ibenta nyo na ang shares nyo sa kumpanya ng Langit Uno para hindi kayo madamay. Sofia, sigurado ka ba? Wala ba talagang problema sa utak niya? Pasensya na, Ginoong Mark Fernandez. Napahiya ka pa. Hindi. Sa tingin ko lang, ang isang tulad ko na may milyon-milyong ari-arian ay hindi karapat-dapat na makasama sa hapag ng isang dakilang tao. Magkakaibigan tayo, hindi ako nagrereklamo. Tingnan mo, seryoso pa rin siya. Mukhang ayaw mo talaga na makasama kami ng mga maliliit na tao sa hapagkainan. Ganito na lang, mauna ka na kumain. Aalis na kami. Mabuti pa nga. May kailangan lang akong pag-usapan kay Sofia. Tama na David. Talaga bang ganoon kahalaga ang reputasyon? Sinabi ko na, wala akong pakialam kung mayaman ka. Ang mahalaga ay kung totoo ka. Sofia, totoo naman ako. Kaya ikaw, talaga bang kaya mong galawin ang 50 bilyon anumang oras? Talaga bang kaya mong ipabangkarote ang isang Adrian de la Cruz, isang malaking kapitalista mula sa Wall Street? Sino ka sa tingin mo? Ako. Sa tingin ko, wala na tayong pag-uusapan. Sofia, kaya kong ipaliwanag. Sigurado ka bang nasa loob si Ginoong Aquino? Oo, sigurado. Hoy, ako na ang bahala. Sa hapunan na ito. Ginoong de la Cruz. Adrian de la Cruz. Ginoong de la Cruz. Lumayas ka. Ito si Adrian de la Cruz. Paano siya napunta rito? Binibini na reserve na ang lugar na ito. Pakiusap, umalis na kayo. Ginoong Aquino. David Aquino, sigurado ka bang hahayaan mong patuloy na yumuko si Ginoong de la Cruz? Walang galang. Pasensya na, nakakahiya. Hindi marunong ng tamang asal ang aking tauhan.
Adrian de la Cruz. Matagal na tayong hindi nagkita. Pagkatapos ng maraming taon, ganoon ka pa rin. Ikaw rin. Nagkita na tayong muli bilang magkaibigan. Hindi mo man lang ako inalok umupo. Oh, tamang-tama. Ipaliwanag ko sa iyo ng maayos. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Ikaw talaga. Hay. Nakatayo. May kaunting alitan tayo. Pero hindi nito mapipigilan na maging magkaibigan tayo. Magkaibigan ba tayo? Sa tingin ko, oo. Hindi ko iniisip iyon. May kaunting hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Anong hindi pagkakaunawaan? Hindi ko talaga alam na ikaw ang chairman ng lupon ng Verde Agua Group. Kung alam ko lang, kahit 10 tapang pang ibigay mo sa akin, hindi ko magagawa ang ganoong bagay. At pagkatapos? Pagkatapos, pwede tayong magtulungan. Isipin mo, ang iyong Verde Agua Capital, kasama ang iyong alyansa ng 7 korporasyon, at ang aking kumpanya ng Langit Uno, at ang aking pandaigdigang alyansa ng medisina. Malaki ang ating magagawa. Malaki ang magagawa. Tayo, pag nagkaisa, panalo. Pag naglaban, talo. Bakit pa? Ikaw, Adrian de la Cruz, na walang sinasanto, kailan ka natutong makipagtulungan? David, lahat ng bagay ay napag-uusapan. Walang hindi pwedeng pag-usapan. Ganito, kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Hahaha. Sige. Gusto kong malugi ka. Ikaw! Masyado kang mayabang. Ikaw ang mayabang. Hanggat patuloy akong magdaragdag ng pusta, ang kumpanya ng Langit Uno ay tiyak na malulugi. Ang kumpanya ng Langit Uno, ang aking pinaghirapan. Ikaw! Siguradong may paraan pa. May paraan pa, sigurado. Kung gayon, paano mo gustong lutasin ito? Sumusuko ako. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Paghingi ng tawad? Sumusuko ako. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi ko marinig. Sabi ko, sumusuko ako. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Mapapatawad mo na ba ako? Ganyan ba ang paraan mo ng paghingi ng tawad? Ikaw! Patawad! Hindi ko dapat ginulo ang kumpanya ng biyaya ng ulan. Nagkamali ako. Ano pa? At hindi ko dapat nag-short sa merkado ng medisina na naging sanhi ng pagkalugi ng maraming mamumuhunan. Ano pa? At saka, hindi ko dapat. Maaari kong ibigay ang 50% ng shares ng aking kumpanya ng Langit Uno sa iyo. Kung malulugi ang kumpanya ng Langit Uno, wala kang makukuha. Mabuti. Napakabuti. Kung gayon, pumayag ka na. Pabulong kong sasabihin sa iyo. Sa simula pa lang, hindi ko na balak patawarin ka. Niloloko mo ako. Niloloko nga kita. Ikaw! Ano ngayon? David, pasensya na. Masyado akong nadala kanina. Humihingi ako ng tawad. Dapat ka talagang humingi ng tawad sa akin. Pero, kung patatawarin kita, ako mismo ang magdedesisyon. May pinagsamahan naman tayo. Bakit pa? Noong panahong iyon, maganda ang samahan natin, di ba? Ang ibig mong sabihin, sa palasyo ng hari ng Hilagang Hangganan. Nung panahong iyon, palayain mo ako. Tulad noong nasa palasyo ng hari ng Hilagang Hangganan tayo. Hindi mo rin naman ako ibinunyag, di ba? alam mo ba, noong araw, ang hari ng Hilagang Hangganan ay talagang pinahahalagahan ka. Tatanungin mo ako kung bakit hindi kita ibinunyag. Dahil ang hari ng Hilagang Hangganan sa akin ay may utang na loob. Kahit ang anak niya ay pinakasalan ko, ayokong malaman niya na ang taong pinakagusto niya ay palihim siyang nilalason, kaya siya ay nakaratay sa kama sa loob ng maraming taon. Noon, pinakawalan mo ako. Ngayon, pwede mo pa rin akong pakawalan. Ngayon, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo ako. Hayaan mo na ako. Iba na ngayon. Ano ang pinagkaiba? Patay na ang hari ng Hilagang Hangganan, diba? Pero, alam ko, matagal mo na akong kinagagalitan. Pero, nag-aatubili kang kumilos. Dahil sa takot mo sa hari ng Hilagang Hangganan. Pero alam mo ba,
Ang kabaligtaran ang nangyari. Noong buhay pa ang hari ng Hilagang Hangganan, hindi ako ang pinoprotektahan niya, kundi ikaw. Paano nangyari iyon? Ginoong De La Cruz, Paano nangyari iyon? Paano nangyari iyon? Hindi ako mali. Hindi ako mali. Walang utang na loob. Kalokohan. Hindi ako talo. Hindi pa ako talo. Tama, hindi pa ako talo. Hindi ako talo. Ginoong Aquino, patawad, ako ang may sala. Hindi ko po kayo pinahalagahan. Bulag ako. Bulag ako. Ginoong Aquino, si Adrian, talagang ikaw ang hinahanap niya kanina. Pero ayoko siyang makita. Kaya, ang sinabi mo sa telepono, totoo, ikaw, talagang may 50 bilyon ka. Hindi ko rin masyadong alam. Patawad, hindi ko dapat sinabi yon sa'yo kanina. Talagang pasensya na, pakiusap. Huwag niyo po, kaming pagtuunan ng pansin. Tama na. Tama na. Tama na. Hindi ko rin naman masyadong iniintindi. Sofia,